Pag-ibig ba ang tawag kung ang pundasyon nito ay isang kasinungalingan sa internet? O baka naman ito ang paraan ng langit para itama ang lahat ng mali sa buhay mo? Kilalanin natin si Kim. Isa siyang masipag na crew sa isang sikat na fast food restaurant. Sa edad na 22, tila pasana niya ang buong mundo. Pagod, puyat, at laging amoy mantika ang kanyang uniforme pag uwi sa bahay. Sa kabila ng kanyang angking ganda, wala siyang oras para sa sarili niya dahil kailangan niyang kumayod para sa kanila mag-ina. Ang kanyang nanay naman na si Gwyneth ay isang babaeng laging nakatutok sa cellphone. Mula nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa COVID, ang online dating app na Tinder na lang ang nagpapasaya sa kanya. Doon siya nakahanap ng libangan at doon din siya nakahanap ng paraan para kumita ng pera gamit ang mukha ng kanyang anak. Bago po natin simulan ang ating istorya ngayong araw na ito, atin muna pong batiin ang ating mga masusugid na taga-suporta at tagapakinig dito sa Jam Tales. Binabati ko po sina Daisy and Ronald Ferrer, Wivina Maestrado of Davao, RC Legaspi of Saipan, Zenaida Veloria of Geneva, Switzerland, at Mari Vic. Sa mga gusto rin pong ma-shoutout sa ating susunod na kwento, comment lang po kayo sa ating comment section at syempre huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po! Ngayon, tara na at simulan na natin ang ating kwentuhan. Gabi na makauwi si Kim sa kanilang maliit na bahay. Halos gumagapang na siya sa pagod dahil sa sunod-sunod na order sa trabaho. Inilapag niya ang kanyang bag sa upuan at nakitang kanyang nanay na abot langit ang ngiti habang may kachat sa phone. Nay, nandito na ako. Nakakapagod ng shift ko ngayon. Halos hindi ako nakaupo kahit isang minuto. Reklamo ni Kim. Ay anak, halika rito dali. May napakaganda akong balita sa iyo. Hindi mo ito paniniwalaan. Masayang sabi ni Gwyneth. Ano naman yan, Nay? Sana naman tungkol sa pambayad natin sa kuryente yan dahil malapit na tayo maputulan. Sagot ni Kim. Higit pa sa pambayad ng kuryente to, Kim. May nagpropose sa iyo. Pakakasalan ka na niya. Tili ni Gwyneth. Napatigil si Kim sa paghuhubad ng kanyang sapatos. Kunot-noo siyang tumingin sa kanyang ina. Hindi niya alam kung nagbibiro ba lang ito o sadya nawawala na sa katinoan. Nag-propose? Nay, anong pinagsasasabi mo? Wala nga akong boyfriend. Paano may magpapropose sa akin? Baka naman nananaginip ka lang nagising. Sabi ni Kim. Hindi ako nananaginip, anak. Ito si Don Gilberto. Isang buwan na kami nag-uusap sa Tinder. Sobrang yaman niya, Kim. May-ari siya ng malalaking negosyo at mansyon sa Manila. Paliwanag ni Gwyneth. Tinder? Nay, ilang beses ko man sasabihin sa'yo na huwag mong idami ang pangalan ko sa mga app na yan. Ginamit mo na naman ba ang mukha ko para makapanloko ng mga lalaki doon? Inis sa tanong ni Kim. Ano naman kung ginamit ko mukha mo? Maganda ka naman talaga, anak. At tignan mo, nahulog ang loob niya sa'yo. Kahit hindi ka pa niya nakikita sa personal, mahal na mahal ka na niya. Gusto ka na niyang pakasalan online para makuha ka na niya agad. Sagot ni Gwyneth. Napahawak si Kim sa kanya noo. Nararamdaman niya ang matinding stress na dulot ng ginawa ng kanyang ina. Hindi ito ang unang beses na ginamit ni Gwyneth ang kanyang larawan para humingi ng pera sa mga lalaki online. Pero ang usapang kasal ay ibang level na. Nay! Online wedding? Seryoso ka ba? Hindi ko man lang kilala ang lalaking yan. Paano kung masamang tao pala yan? O kaya naman kung anong gawin sa atin? Nag-aalalang sabi ni Kim. Anak, tignan mo account niya. Verified to. At tignan mo mga pinapadala niyang pera sa atin. Diyan natin kinukuha ang pambili ng gamot mo nung nagkasakit ka. At diyan din natin kinukuha ang pangkain natin araw-araw mula na mawala ang tatay mo. Pagpapaawa ni Gwyneth. Natahimik si Kim. Totoo ang sinabi ng kanyang ina. Mula nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa pandemya, naging miserable ang buhay nila. Ang maliit niyang sweldo sa fast food ay hindi sapat para sa lahat ng bayarin. Ang paggamit ng kanyang mukha sa online dating ang naging dahilan kung bakit sila nakaraos.
Pero ang pumasok sa isang kasal na hindi niya gusto ay tila napakabigat na sakripisyo. Kim, isipin mo naman ang kinabukasan natin. Sabi ni Don Gilberto, bibigyan niya tayo ng sariling bahay. Hindi mo na kailangang magtrabaho sa fast food at mapagod ng husto. Magiging maayos ng buhay natin. Pangungumbinsi ni Gwyneth. Pero nay, hindi ko siya mahal. Paano kung makikisama sa isang matanda na hindi ko man lang nakakausap na maayos? Parang ibinibenta mo na rin ako niyan eh. Naiiyak na sabi ni Kim. Hindi kita binibenta anak. Nilalayo lang kita sa hirap. At saka matanda na yon. Ilan taon na lang at mamamatay na rin yon. Tapos mapupunta sa'yo lahat ng yaman niya. Tiisin mo lang ng kaunti, Kim. Paliwanag ni Gwyneth. Hindi makapaniwala si Kim sa lohika ng kanyang ina. Galit siya, pero kasabay nito ay ang pagkapagod sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nung gabing yon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya mga sinabi ni Gwyneth. Kinabukasan, pumasok pa rin siya sa trabaho sa fast food kahit masama ang loob. Sa abalang tanghalian, isang customer ang lumapit sa kanya na may galit na mukha. Miss, ano ba itong binigay niyo sa akin? Hindi naman to yung order ko. Sabi ko walang pickles ang burger ko pero bakit puno ito ng pickles? Sigaw ng customer. Naku, pasensya na po ma'am. I-check ko po agad sa kitchen. Papalitan po natin yan. Mahinahong sagot ni Kim. Wag na! Ang tatangan nyo rito. Nagbabayad ako ng tama tapos ganitong isisilbi nyo? Kaya ka lang siguro kuro dito dahil wala kang utak. Panlalait ng customer. Napayuko si Kim. Ramdam niyang hiya dahil pinapanood sila ng ibang tao. Hindi pa natatapos doon dahil lumapit din ang kanyang manager na kilalang terror sa kanila. Kim, ano na namang gulo to? Pangatlong beses mo na tong linggon to. I-charge ko sa sweldo mong burger na ito at kung hindi mo ayusin ang trabaho mo, humanap ka na ng ibang mapapasukan mo. Galit na sabi ng manager. Matindi ang naging epekto ng nangyari sa fast food restaurant kay Kim. Pagkatapos siyang hiyain ng customer at pagbantaan ng kanyang manager, tila nawala na siya ng lakas sa lumaban sa buhay. Ang bawat hakbang niya palabas ng mall ay mabigat. Pakiramdam niya ay wala na siyang halaga dahil sa kahirapang dinaranas. Habang naglalakad sa parking lot, ramdam ni Kim ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang ingay ng mga sasakyan ay parang unti-unting lumalayo sa kanyang pandinig, hanggang sa tuluyan ay siyang bumagsak. Pero bago tumama ang kanyang katawan sa semento, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas na braso. Miss, gising. Naririnig mo ba ako? Tanong ng lalaki habang tinatapik ang pisngi ni Kim. Hindi na nagawang sumugot ni Kim. Ang huli niya lang naaalala ay ang mabangong amoy na lalaki. Isang amoy na parang mamahaling pabango. Isinakay siya nito sa likod ng sasakyan ng lalaki. Makalipas ang ilang sandali, dinala siya ng lalaki sa emergency room ng pinakamalapit na ospital. Doon ay agad siyang inasikaso ng mga nurse. Ang lalaki naman ay nanatili sa kanyang tabi hanggang sa masigurong ligtas na siya. Sir, kayo po ba yung kamag-anak ng pasyente? Tanong ng nurse. Hindi, nakita ko lang siya na matay sa parking lot kanina. Pakicheck na lang siya na maayos. Bayad na lahat ang kailangan niya rito. Sagot ng lalaki. Binayaran ng lalaki ang lahat ng bills ni Kim bago ito tuluyang umalis. Hindi man lamang nalaman ni Kim ang pangalan ng kanyang tagapagligtas. Nang magising si Kim, puting kisame ng kanya nakita. Ang kanyang nanay na si Gwyneth ay nakaupo sa tabi niya at abalang-abala pa rin sa cellphone. Ay, salamat at gising ka na anak. Alam mo ba, nag-aalala talaga ako sa'yo. Huwi ka ni Gwyneth. Nay, nasaan ako? Sinong nagdala sa akin dito? Mahinahong tanong ni Kim. Sa ospital anak. Sabi ng nurse may isang gwapong lalaki raw na nagdala sa'yo rito. Sayang at hindi ko naabutan. Baka siya na yung Prince Charming mo. Sagot ni Gwyneth. Napairap na lamang si Kim kahit masama ang pakiramdam niya. Kahit kailan talaga ay puro lalaki ang nasa isip ng kanyang ina. Prince Charming agad. Nay, nahimatay ako sa gutom at pagod. Huwag mo na lagyan ng kulay. Sabi ni Kim. Pero anak, may mas mahalaga tayong dapat pag-usapan. Tumawag si Don Gilberto. Gusto niyang ituloy ang kasal niyo ngayong gabi.
Online lang naman ito kaya hindi mo na kailangang bumangon sa kama. Uwi ka ni Gwyneth. Napatigil si Kim. Naalala niya lahat ng pait na naranasan niya sa trabaho. Naalala niya ang panlalait ng kanya manager. Kung ito lang ang tanging paraan para hindi na siya maranasan ng ganong klaseng trato, gagawin na niya. Sige na, payag na ako. Gawin na natin ang online wedding na yan. Pagod na ako sa ganitong buhay. Diretsong sabi ni Kim. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, anak. Magiging madam ka na. Hindi mo na kailangang magsuot ng uniform ng fast food. Masayang sabi ni Gwyneth. Agad na inay si Gwyneth ang laptop. Ginamit nilang isang video conferencing app para sa kasal. Si Gwyneth ang gumawa ng lahat ng settings. Sinigurado niyang hindi makikita ni Don Gilberto ang paligid ng ospital. Kim, ayusin mo buhok mo. Dapat magmukha kang blooming kahit nasa ospital ka. Heto, isuot mo tong puting blouse na dinala ko. Utos si Gwyneth. Sumunod si Kim sa lahat ng gusto ng kanyang ina. Parang isang robot siyang kumikilos. Wala na siyang nararamdamang emosyon. Para sa kanya, isa lamang itong transaksyon para mabuhay sila mag-ina. O ayan, magsisimula na ang call. Tandaan mo, naka-off ang camera ni Don Gilberto dahil mahiyain daw siya sa personal. Pero ang mahalaga ay maririnig mong boses niya. Paliwanag ni Gwyneth. Biglang tumunog ang laptop. Isang tawag mula sa account ni Don Gilberto. Tinanggap ito ni Gwyneth at lumabas ang isang itim na screen. Walang mukha ang makikita. Magandang gabi sa inyo, Gwyneth at Kim. Uwi ka ng isang boses mula sa kabilang linya. Nagulat si Kim. Ang boses si Don Gilberto ay hindi tunog matanda. Medyo malalim ito pero may awtoridad. Magandang gabi rin po, Don Gilberto. Heto na pong inyong mapapangasawa. Handa na po si Kim. Sagot ni Gwyneth. Magandang gabi po. Maikling sabi ni Kim. Salamat at pumayag ka, Kim. Alam ko mabilis ang mga pangyayari, pero sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Sabi ni Don Gilberto. Nagsimula ang simpleng seremonya sa harap ng laptop. May isang judge din na kasama sa online call para gawing legal ang lahat. Pinapirma si Kim sa mga digital documents na pinadala sa kanya. Habang pumipirma, nanginginig ang mga kamay ni Kim pero pinilit niyang maging matatag. Sa bisa ng kapangyarihang ibinigay sa akin, idinedeklara ko na kayo ay mag-asawa na. Congratulations sa inyo, sabi ng judge. Matapos ang tawag, tila nawala ng tinik sa lalamunan si Gwyneth. Tuwan-tuwa siya habang tinitignan ng kanyang cellphone. Anak, tignan mo. Nagpadala na agad ang pera si Don Gilberto. 1,000,000 piso agad ang pumasok sa account ko. Tili ni Gwyneth. Hindi makapaniwala si Kim. 1,000,000 sa isang iglap lang. First time nilang makakita ng ganoong kalaking halaga. Pero imbes sa matuwa, nakaramdam siya ng takot. Nay, totoo ba to? 1,000,000 para lang sa isang online wedding? Tanong ni Kim. Sabi ko naman sa'yo, napakayaman ni Don Gilberto. At sabi niya, sa loob ng 6 na buwan, kailangan mong manatili dito sa bahay habang inaayos niyang mansyon niyo. Magpapadala siya ng sustento natin buwan-buwan. Paliwanag ni Gwyneth. Lumipas ang 6 na buwan. Naging marangya ang buhay ni Kim at Gwyneth. Hindi na kailangan magtrabaho ni Kim. Bumili sila ng mga bagong gamit, masasarap na pagkain at mga mamahaling damit. Pero sa loob ng 6 na buwang yun, hindi pa rin nakikita ni Kim ang mukha ng kanyang asawa. Palagi lang sila nag-uusap sa chat o sa tawag na walang video. Minsan ay napapaisip si Kim tungkol sa lalaking nagligtas sa kanya sa parking lot. Hindi niya ito malimutan. Pakiramdam niya ay mas gusto niya makasama lalaking yon kaysa sa isang mayamang asawa na hindi naman niya nakikita. Nay, sa tingin mo ba, kailan tayo magkikita sa personal ni Don Gilberto? 6 na buwan na kaming kasal pero hindi ko pa rin alam ang itsura niya. Tanong ni Kim habang kumakain ng masarap na hapunan. Huwag kang mainip, anak. Ang mahalaga ay ang pera. Tignan mo mga alahas mo. Tignan mo bahay natin. Hindi ka na amoy mantika ngayon. Sagot ni Gwyneth. Pero iba pa rin na may kasama, Nay. Minsan pakiramdam ko bilanggurin ako sa perang to. Sabi ni Kim.
Ay naku Kim, huwag kang madrama. Isipin mo na lang na para ito sa ikabubuti nating lahat. Huwi ka ni Gwyneth. Isang umaga, nakatanggap ng mensahe si Kim mula kay Don Gilberto. Nakasaad doon na oras na para lumipat sila sa mansyon. Isang grupo ng mga bodyguard at mamahaling sasakyan ang susundo sa kanila. Heto nang hinihintay natin, Kim. Lilipat na tayo sa mansyon. Siguradong mas malaki at mas maganda ang buhay natin doon. Masayang sabi ni Gwyneth habang nag-iimpake. Kinabahan si Kim. Ito ng araw na makakaharap niya ang kanyang asawa. Iniisip niya kung gaano katanda ang makikita niya. Inihanda niyang kanyang sarili sa anumang itsura ni Don Gilberto. Pagsapit ng hapon, dumating ang mga itim na sasakyan. Maayos na nakasuot ng barong ang mga driver at mga tauhan ni Don Gilberto. Yumukod sila sa harap ni Kim. Magandang hapon po, Madam Kim. Kami po ang inutusan ni Don Gilberto para ihatid kayo sa mansyon. Wika ng bodyguard. Sumakay sila sa sasakyan at bumiyahe patungo sa isang eksklusibong subdivision sa labas ng syudad. Habang papalapit sa malaking gate ng mansyon, lalong lumalakas ang tibok ng puso ni Kim. Nang bumukas ang malaking gate, tumambad sa kanila ang isang napakalawak na hardin at isang mansyon na parang isang hotel sa laki. Paghinto ng sasakyan, bumukas ang pinto at sinalubong sila ng mga katulong na nakapila. Sa gitna ng pinto ng mansyon, may nakatayong isang matandang lalaki na may puting buhok pero mukhang mabait. Katabi niya ang isang babae na mukhang kagalang-galang din. Siya na ba si Don Gilberto? Bulong ni Kim sa kanyang ina. Siguro anak, tara na, batiin natin. Sagot ni Gwyneth. Bumaba sila sa sakyan at lumapit sa matandang lalaki. Ngumiti ang matanda sa kanila. Maligayang pagdating sa ating mansyon, Kim at Gwyneth. Sabi ni Don Gilberto. Salamat po, Don Gilberto. Sagot ni Kim habang nakayuko. Nako, wag kang mahiya sa akin, iha. Ako si Gilberto at itong asawa ko, si Marina. Pakilala na matanda. Napatulala si Kim. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin sa kanyang ina. Asawa niyo po? Pero akala ko po ay ako ang asawa niyo. Gulat na tanong ni Kim. Nako, iha. Isang malaking pagkakamali ang iniisip mo. Hindi si Gilberto ang pinakasalan mo online. Natatawang sabi ni Doña Marina. Lalong naguluhan si Kim. Kung hindi si Don Gilberto ang kanyang asawa, sino lalaking kanyang pinakasalan at nagpapadala ng milyones sa kanila? Kung ganun po, sino pong pinakasalan ko? Tanong ni Kim. Ang anak namin ng tunay mong asawa. Ang pinakasalan mo ay si Ray Hart. Sagot ni Don Gilberto. Hindi nakapagsalita si Kim. Ray Hart? Hindi niya kilalang pangalang yun. At bakit kailangan magpanggap ni na Don Gilberto sa online dating app? Halina kayo sa loob. Doon natin ipapaliwanag ang lahat. Sa ngayon, magpahinga muna kayo dahil mamayang gabi pa darating si Ray Hart mula sa trabaho. Huwi ka ni Doña Marina. Pumasok sila sa loob ng mansyon na puno ng katanungan sa isip. Hindi alam ni Kim kung matutuwa ba siya o matatakot sa katotohanang isang lalaking hindi niya pa nakikita ang kanyang tunay na mister. Pagpasok nila sa loob ng mansyon ay halos malula si Kim sa taas ng kisame nito. Bawat gamit ay kumikinang at yari sa ginto ang mga disenyo. Naupo sila sa isang mahabang sofa. Magkatabing naupo doon si Don Gilberto at Doña Marina sa harap nila. Paumanhin po. Pero kailangan ko po talagang malaman ng totoo. Bakit niyo po ako piniling magpakasal sa anak niyo nang hindi man lamang namin siya nakikita? Iha, ang aming anak na si Ray Hart ay masyadong tutok sa trabaho. Wala na siyang oras para sa kanyang personal na buhay o kahit sa pag-ibig. Bilang mga magulang, gusto lang namin na bago kami mawala ay may kasama na siya sa buhay. Kaya gumawa kami ng plano. Ginamit namin Decoy ang account ng aking mister sa mga dating apps. Pero bakit sa dinami-rami ng mga babae sa app na yon, ay ako pa napili niyo? Hindi lang kami ang pumili sa'yo. Meron kaming mga tauhan na eksperto sa psychology.
Binabasa nila ang bawat chat at mensahe ng mga babaeng nakamatch ni Rayhart. Ine-evaluate nila ang bawat sagot. Gusto namin ng isang babaeng simple, tapat, at may malasakit sa pamilya. Base sa mga chat mo, ikaw ang nakakuha ng pinakamataas sa score. Napatingin si Kim sa kanyang nanay na si Gwyneth. Nakita niyang umiiwas ito ng tingin at pasimpleng ngumingiti. Ramdam ni Kim ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi siya sumasagot sa mga chat na yon. Ang nanay niya nagpanggap na siya at nambola sa mga tauhan ni Don Gilberto. Ganun po ba? Pero paano kung hindi po akong inaasahan niyo sa personal? Huwag kang mag-alala, Kim. Nakita rin namin ang mga pictures mo. Mas maganda ka pa pala sa personal. Sigurado kami na magugustuhan ka ni Rayhart. Naku, Madam Marina. Napakabait po talagang bata nitong si Kim. At masipag po yun sa gawaing bahay. Siguradong hindi magsisising anak niyo sa kanya. Sinig ko ni Kim ang kanyang nanay para patigilin to sa pagsasalita. Nahihiya siya dahil pakiramdam niya ay lalo lang silang nabaon sa kasinungalingan. Inayas nila na mag-asawa na kumain muna na merienda sa kanilang garden. Habang naglalakad, pilit na kinuha ni Kim ang pagkakataon na makausap ang kanyang ina nang silang dalawa lang. Nay, anong gagawin natin? Sabi nila base sa chat, kaya nila ako napili. Pero ikaw nag-chat nun. Paano kung malaman nila na niloko natin sila? Ano ka ba, Kim? Hayaan mo na yon. Ang mahalaga ay nandito na tayo. Panindigan mo na lang ang mga sinabi ko sa chat. Hindi naman nila malalaman yon. Hindi ganong kadali yun, Nay. Paano kung magtanong si Rayhart tungkol sa mga pinag-usapan namin? Wala akong maisasagot sa kanya. Di sabihin mo na nakalimutan mo na dahil sa sobrang kilig. Gamitin mo naman ang ganda mo, anak. Huwag ka masyadong parahitsiyos. Hindi tayo yayaman sa ganyang ugali. Napabuntong hininga na lang si Kim. Wala na siyang magagawa dahil nakapirma na siya sa kontrata at kasal na siya online. Hindi niya pwedeng basta-basta talikuran ng lahat, lalo na't malaki na nagastos ang pamilya ni Rayhart sa kanila. Pagsapit ng gabi, inihatid na sila sa kanilang kwarto. Binigyan si Kim ng isang napakalaking silida na puno ng mga bagong damit at gamit. Sabi ni Doña Marina, ito ang magiging kwarto nila ni Rayhart bilang mag-asawa. Mag-isa si Kim sa loob ng kwarto. Nakaupo siya sa gilid ng kama at tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Maayos ang kanyang suot pero ang kanyang isip ay gulong-gulo. Natatakot siya sa oras na makaharap na niya ang kanyang asawa. Sana naman mabait si Rayhart. Sana hindi siya tulad ng mga lalaki sa fast food na nalalait na mga katulad ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Madaling araw na magpasya si Kim na lumabas muna ng kwarto para uminom ng tubig sa kusina. Gusto niyang pakalmahin ang kanyang sarili bago niya formal na makilala ang magiging asawa. Madilim ang pasilyo ng mansyon pero may mga maliliit na ilaw na nagsisilbing gabay. Pagdating niya sa kusina, agad siyang kumuha ng baso. Bubuksan sana niyang gripo sa lababo pero walang tubig na lumalabas. Bakit walang tubig? Akala ko ba high-tech ang mansyon na to? Takang tanong niya sa sarili. Sinubukan niyang pihitin ang knob ng paulit-ulit pero bigo siya. Habang abala siya sa lababo, nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa kanyang likuran. Parang may nakatitig sa kanya. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Kim. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Dahan-dahan siya lumingon para tignan kung sino nandoon. Pagtalikod niya, halos malaglag ang kanyang panga. Isang lalaki nakatayo sa harap niya. Basa ang buhok nito at tanging tuwalya lang ang nakatapi sa kanyang ibaba. Bumungad sa kanya ang matitigas at masarap na abs na lalaki. Toned at tone ang dibdib nito at may mga splash pa ng tubig na gumagapang pababa sa kanyang katawan. Halatang galing lang ito sa paglangoy sa pool. Sa sobrang gulat at pagkataranta, nawala ng balansa si Kim. Akala niya itutumba siya sa sahig pero mabilis siyang nasalo na lalaki gamit ang maritibay nitong braso. Dahil sa biglaang paggalaw ng lalaki para saluhin si Kim, ang tuwalya na nakatapis sa kanya ay biglang lumuwag at bumagsak sa sahig. Napatingin si Kim pababa at doon ay siya napasigaw ng pagkalakas-lakas. Ang laki! Sigaw ni Kim habang mabilis na tinatakpan ng kanyang mga mata.
Agad na pinulot ng lalaki ang kanyang tuwalya at mabilis na itinapis muli ito. Bakas ang gulat at pagkapahiya sa kanyang mukha. Kasabay nito ay ang pagdating ni na Doña Marina at Don Gilberto sa kusina dahil sa narinig na sigaw. Anong nangyari rito? Bakit ka sumisigaw, Kim? Tanong ng Donya. Ma'am, may nakita po kasi akong, ano? Hindi makapagsalita ng maayos si Kim dahil sa sobrang hiya. Mabuti naman na nakita na pala kayo. Rayhart anak, siya sinasabi namin sa'yo. Siya si Kim, ang asawa mo. Nagkatinginan sina Kim at ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Kim na ma-realize niyang itsura ng lalaki sa ilalim ng ilaw ng kusina. Ikaw? Gulat na sabi ni Kim. Ikaw ang asawa ko. Hindi! Sabay na sigaw ng dalawa. Dito na nalaman ni Kim na ang lalaking nagligtas sa kanya sa parking lot at ang lalaking nakita niyang hubot-hubad sa kusina ay iisang tao lang. Ito ay ang kanyang mister na si Rayhart. Nabalot ang katahimikan ng buong kusina matapos ang malakas na sigaw ni Kim. Nakatayo si Rayhart na mabilis na inayos ang kanyang tuwalya. Si Kim naman ay nakatalikod at pilit na itinatago ang kanyang namumulang mukha sa likod ng kanyang mga palad. Bakit ka nandito sa loob ng bahay namin? At paano ka nakapasok dito? Huwag mo kong tanungin yan. Magdamit ka muna kaya. Rayhart, yan bang tamang pagbati sa asawa mo? Kanina ka pa naming hinihintay. Asawa? Mami, huwag niyo akong biruin ng ganyan. Siya babaeng dinala ko sa ospital noong nakaraang 6 na buwan. Really? What a coincidence. Meet Kim ang babaeng pinakasalan mo online at ang babaeng pinapadalhan mo ng sustento buwan-buwan. Napalingon si Kim ng dahan-dahan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitignan si Rayhart. Ngayon lang nag-sink in sa kanyang lahat. Ang lalaki nagligtas sa kanya sa parking lot at nagbayad ng kanyang hospital bills ay ang kanya palang mistera. Ikaw? Ikaw si Rayhart? Ikaw ang anak ni na Don Gilberto? Oo. At ikaw ang babaeng sinasabi nila mami na napili nila sa dating app? Akala ko ba matalino at edukadang napili nyo? Bakit sumisigaw ito sa kusina sa gitna ng gabi? Rayhart, maghunos dili ka. Nagulat lang ang bata. At bakit ka ba kasi nakatuwalya lang dito sa kusina? Galing ako sa pool. Pumasok ako rito para uminom ng tubig. Hindi ko alam na may ibang tao na pala rito. O siya, tama ng usapan na yan. Magbihis ka na, Rayhart. Kim, bumalik ka na sa kwarto mo. Bukas na tayo mag-usap ng formal. Mabilis sa tumakbo si Kim pabalik sa kanyang silida. Halos sumabog ang kanyang dibdib sa sobrang hiya at kaba. Ni hindi niya magawang tumingin sa salamin dahil naaalala niyang kanya nakita kanina sa kusina. Napahawak ang kanyang daliri sa kanyang lips habang ini-imagine ang nagbabounce-bounce pa na chest ni Rayhart. Pero agad niya ring binubura ang mga pantasyang to. Kinabukasan, maaga nagising si Kim dahil sa ingay sa labas ng kanyang kwarto. Pagbaba niya sa hapagkainan, nandoon ang buong pamilya kasamang kanyang nanay na si Gwyneth. Kim, anak, halika na rito. Kanina pa tayong hinihintay ng asawa mo. Naupo si Kim sa tapat ni Rayhart. Nakasuot na ito ng formal na polo shirt at seryosong nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Hindi man lamang ito tumingin kay Kim nang maupo ang dalaga. So, ikaw palang babaeng mahilig makipag-chat online. Sabi ni na mami, marami ka raw alam tungkol sa negosyo. Ganun po ba ang sabi nila? Bakit parang hindi ka sigurado? Sa mga chat mo, napaka-confident mo. Sabi mo pa nga, paborito mo ang architecture at finance. Napainom ng tubig si Kim nang wala sa oras. Alam niyang ang kanyang nanay ang nagsabi ng lahat ng yun sa chat para magmukha siyang matalino at kapaki-pakinabang sa pamilya ni Rayhart. Minsan kasi nakakalimutan ko mga sinasabi ko kapag sobrang dami ng iniisip. Ganun ba? O baka naman hindi talaga ikaw ang kachat ng mga tauhan ko. Napatigil ang lahat sa pagkain. Maging si Gwyneth ay napatigil sa pagsubo ng kanyang favorite ham. Tumingin ng matalim si Rayhart kay Kim. Rayhart, huwag mong pangbintangan ng asawa mo. Nakita mo naman ang marriage certificate, di ba? Siya si Kim. I know she is Kim, Mama. I am just saying that she looks different from what I expected based on the messages. But anyway, what's done is done.
We are married. Mabuti at naiintindihan mo, anak. Gusto ko na simula ngayon. Si Kim nang mag-aayos ng mga schedule mo at tutulong sa'yo sa opisina. What? No, I have a secretary for that. But your secretary is not your wife. Mas maganda kung si Kim ang kasama mo para mas magkakilala kayo. Walang nagawa si Rehart kundi pumayag sa gusto ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng almusal, tinawag ni Rehart si Kim sa kanyang study room. Ang study room ay puno ng mga libro at mga blueprint ng mga gusali. Makinig ka, Kim. Hindi ko alam kung anong pakay mo at ang nanay mo sa pamilya namin. Pero wag mong iisipin na dahil kasal tayo, ay may nararamdaman ako sa'yo. Wala rin naman ako nararamdaman sa'yo. Napilitan lang din ako dahil sa hirap ng buhay. At least you're honest. Gusto ko ng transparency. At least you're honest. Gusto ko ng transparency. Ayoko na nagsisinungaling sa akin. Ibibigay ko lahat ng kailangan yun ng nanay mo. Basta huwag ka makikialam sa mga desisyon ko. Salamat sa tulong mo noon, dinala mo ako sa ospital. Babayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Consider it as a gift. Ngayon, ihanda mo sarili mo. Sama ka sa akin sa site visit mamayang hapon. Huwag ka magsusuot ng ganyan damit. Magsuot ka ng rubber shoes. Bakit rubber shoes? Dahil pupunta tayo sa construction site. Hindi ito mall na pwedeng rumampa lang. Umalis si Rehart ang hindi man lamang nagpapaalam ng maayos. Naiwang mag-isa si Kim sa study room. Inis na inis siya sa kayabangan ni Rehart, pero hindi niya maikakaila na napakagwapo at mala Hollywood star ang datingan, lalo na kapag seryoso ang mukha. Pagsapit ng hapon, handa na si Kim. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt, maong na pantalon at rubber shoes. Pagbaba niya sa sala, nandoon na si Rehart na naghihintay. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Good. At least you know how to follow simple instructions. Siyempre naman, hindi naman ako tanga. We'll see. Let's go. Sumakay sila sa sasakyan ni Rehart. Tahimik lamang ang buong biyahe. Sinubukan ni Kim na buksan ang radyo pero agad itong pinatay ni Rehart. I need silence when I'm driving. Ang boring mo naman palang kasama. Paano ka nagkakaroon ng mga kaibigan? I don't need many friends. I need results. Kaya pala wala kang girlfriend at kailangan duman sa online dating app. Biglang napapreno si Rehart. Tumingin siya kay Kim na may matinding inis. Si Kim naman ay hindi nagpatidag at tinitigan din ang lalaki ng diretsyo. Ulitin mo ang mga sinabi mo. Bakit? Totoo naman, di ba? Kung marunong kang makasama sa tao, hindi mo kailangang magpa-setup sa mga magulang mo. You know nothing about me, Kim. So shut up and just stay in your seat. Pagdating nila sa construction site, sinalubong sila ng mga engineer. Namangha si Kim sa laki ng proyektong hinahawakan ni Rehart. Isa pala itong malaking condominium complex. Habang naglalakad sila sa loob ng ginagawang gusali, mabilis ang hakbang ni Rehart kaya halos tumakbo si Kim para makasabay. Sir Rehart, may problema po tayo sa materyales sa third floor. Hindi po dumating ang order nating semento. Bakit hindi dumating? Kaninong supplier ba yan? Habang abala si Rehart sa pakikipag-usap sa engineer, lumapit si Kim sa isang tumpok na mga bakal. Gusto niya makatulong kaya kinuha niyang kanya notebook para ilista mga kulang na gamit. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang kahoy na bumagsak mula sa taas. Kim, umalis ka dyan! Mabilis sa tumakbo si Rehart at tinulak si Kim palayo sa tumpok na mga bakal. Dahil sa lakas ng tulak, sabay silang bumagsak sa sahig. Nakapatong si Rehart kay Kim at ang kanilang mga mukha ay magkalapit na magkalapit. Ramdam ni Kim ang mabilis sa tibok ng puso ni Rehart. Sabi ko sa'yo, huwag kang aalis sa tabi ko. Bakit ba tingis ng ulo mo? Gusto ko lang naman makatulong. Hindi nakapagsalita si Rehart. Tinitigan niya mga mata ni Kim. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kim ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ito ang seryoso at mayabang na Rehart na nakilala niya kaninang umaga. Ayos ka lang ba? May masakit pa sa'yo. Ayos lang ako, salamat. Agad na tumayo si Rehart at pinagpagan ng kanyang damit. Iniwas niya ang kanyang tingin kay Kim.
Ang mga engineer naman ay mabilis na lumapit sa kanila para mag-check kung okay lang ang kanilang boss. Itigil mo ng trabaho dito sa parteng to. Siguraduhin ang safety measures. Uwi na kami. Sa loob ng sasakyan pabalik sa mansyon, wala rin nagsasalita sa dalawa. Pero ramdam ni Kim na may nagbago sa trato sa kanya ni Rayhard. Hindi na ito kasing talas magsalita gaya ng kanina. Nang makarating sila sa mansyon, naunang bumaba si Rayhard pero tumigil muna ito bago pumasok sa pinto. Kim, Bakit? salamat sa notebook. Nakatulong ang mga nailista mo tungkol sa kulang na gamit. Mabilis na pumasok si Rayhard sa loob. Naiwan na katayo si Kim sa labas. May maliit ang ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang hindi naman pala ganun kasama ang kanyang mister. Pero ang hindi niya alam, si Rayhard ay dumiretso sa kanyang silid at napahawak sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso niya ay hindi pa rin bumabalik sa normal. Kinabukasan, hindi agad nakababa si Kim mula sa kanyang kwarto. Nakatingin lang siya sa kisame habang inaalala ang nangyari sa construction site nung nakarang araw. Ramdam pa rin niya ang bigat ng katawan ni Rayhard, nandaganan siya nito para iligtas sa nahuhulog na kahoy. Kahit anong pilit niyang burahin sa isip, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ng lalaki na sobrang lapit sa kanya. Ano ba tong nararamdaman ko? Gutom lang siguro to. Tama, gutom lang to. Sabi ni Kim sa kanyang sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Bumaba siya sa kusina at nakita niya si Gwyneth na masayang nakikipag-usap sa mga katulong. Mukhang hiyang na hiyang ang kanyang ina sa buhay mansyon. Oh anak, gising ka na pala. Maupo ka na rito at kumain. Ang sarap ng luto nila dito, panghotel ang lasa. Tawag ni Gwyneth. Nay, nasan po sina Doña Marina at Don Gilberto? Pati si Rayhard. Tanong ni Kim habang kumukuha ng sinangag. Ang mga biyanan mo ay umalis. May dinaluhang blessing ng bagong building. Si Rayhard naman, ayun, sa garden. Mukhang seryoso na naman sa kanyang laptop. Puntahan mo kaya? Suggest ni Gwyneth. Ayoko nga. Baka masungitan naman ako nun. Nakita mo naman kahapon, muntik na kami mag-away sa loob ng sasakyan. Sagot ni Kim. Kahit kailan talaga'y napaka-slow mo, Kim. Kasal na kayo, dapat ay gumagawa ka ng paraan para mapalapit sa kanya. Dala mo siya ng kape doon. Utos ng kanyang ina. Kahit nag-aalinlangan, kumuha si Kim ng isang tasa ng mainit na kape. Naglakad siya patungo sa garden. Nakita niya si Rayhard na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Nakasuot ito ng salamin at seryosong-seryoso sa binabasa sa screen ng laptop. Sa unang pagkakataon, napansin ni Kim na talagang guwapo ang kanyang asawa kapag hindi ito nakasimangot. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang kape sa lamesa. Nagulat si Rayhard kaya mabilis itong naisara ang laptop. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nagugulat? Tanong ni Rayhard. Hindi kita ginugulat Nagdala lang ako ng kape. Sabi kasi ni nanay baka kailangan mo ng pampagising. Paliwanag ni Kim. Salamat. Iwan mo na lang dyan. Busy ako. Tipid na sagot ng lalaki. Paalis na sana si Kim nang biglang tumunog ang tiyan niya ng pagkalakas-lakas. Napatingin si Rayhard sa kanya at hindi nito napigilang mapangiti ng bahagya. Hindi ka pa ba kumakain? Mukhang mas maingay pa dyan mo kaysa sa construction site kahapon. Biro ni Rayhard. Sorry, pababa pa lang ako ng utusan ako ni nanay na dalhan ka nito. Huwag mo na nang pansinin. Sagot ni Kim habang namumula ang pisngi. Maupo ka muna. May gusto kong itanong sa'yo tungkol sa mga nailista mo kahapon sa notebook. Paano mo nalaman na kulang mga semento gayong? Hindi ka naman engineer. Nagtatrabaho ako sa fast food, di ba? Sanay ako mag-inventory ng mga stocks. Nakita ko kasi sa labas na kakaunti lang dumating na truck. Tapos, tinignan ko yung schedule ng buhos ng semento sa paskil doon sa pader. Hindi talaga magkakasya yun. Paliwanag ni Kim. Tinitigan siya ni Rayhard na matagal. Parang sinusuri nito kung totoo mga sinasabi ng dalaga. Hindi makapaniwala ang lalaki ng isang crew sa fast food ay may ganoong klaseng interes sa mga detalye. May punto ka. Mukhang nagagamit mo naman ang utak mo sa tamang paraan. Siyempre naman akala mo ba puro pagbalot lang ng burger ang alam ko? Maya-maya ay lumabas si Doña Marina sa garden.
Baka sasaya sa mukha nito na makita magkasama ang dalawa. Napakagandang tignan na nag-uusap na kayong dalawa. Rayhart, total ay tapos ka na naman sa trabaho mo rito. Bakit hindi mo ilabas si Kim? Mag-date naman kayo. Mungkahi ng Donya. Ma'am, marami pa akong gagawin. At saka saan naman kami pupunta? Aba kahit saan. Pumunta kayo sa mall, manood kayo ng sine, o kaya ay kumain kayo sa labas. I want you to spend time together. Order ito mula sa mami mo. Giit ni Doña Marina. Walang nagawa si Rayhart kundi sumunod. Pumasok siya sa loob para magbihis, habang si Kim naman ay mabilis na nag-ayos din. Pagkalipas na 1 oras, nasa loob na sila ng sasakyan. Ramdam ang katahimikan sa loob, pero hindi na ito kasing bigat gaya ng dati. Saan mo gustong pumunta? Sa mga mamahaling restaurant ba o sa mga sosyal na lugar? Tanong ni Rayhart. Kahit saan, wag lang dun sa mga lugar na kailangang mag-Ingles bago makakain. Gusto ko yung simple lang. Gusto ko sa perya. Masayang sagot ni Kim. Perya? Anong gagawin natin doon? Maingay at mainit sa ganung lugar. Reklamo ni Rayhart. Yun nga yung masaya eh. Doon nararanasan ang totoong buhay. Sige na Rayhart, minsan lang naman to. Pagbigyan mo na ako. Pagmamakaawa ni Kim. Hindi nakatiis si Rayhart sa mga mata ni Kim na parang bata na nagmamakaawa. Itinabi niya sa sakyan sa isang sikat na perya sa lungsod. Pagbaba nila, agad na hinila ni Kim ang kamay ni Rayhart. Nagulat ang lalaki sa init ng palad ni Kim pero hindi niya ito binawi. Naglakad sila sa gitna ng maraming tao. Maraming nagtitinda ng popcorn, bulak at kung ano-ano pang street food. Tuwan-tuwa si Kim habang si Rayhart naman ay parang batang naliligaw. Dali, subukan natin yung shooting game. Kapag nanalo tayo, makakakuha tayo ng malaking teddy bear. Sigaw ni Kim. Madali lang yan. Engineering is all about precision. Physics lang kailangan dyan. Mayabang na sabi ni Rayhart. Sinubukan ni Rayhart na barilin ng mga lata, pero lahat ng bala niya ay sumablay. Tawa ng tawa si Kim habang si Rayhart naman ay nagsisimula na mainis. May dayang baril na to. Hindi pantay ang sight niya. Aminin mo na lang kasi na hindi ka marunong. Ay, akin na nga yan. Kinuha ni Kim ang baril at sa isang iglap lang, natumba niya ang lahat ng lata. Nanalo sila ng isang kulay rosa sa teddy bear. Inabot ito ni Kim kay Rayhart. Heto, consolation prize mo. Huwag ka nang sumimangot, ang pangit mo tignan. Biro ni Kim. Salamat. Pero sa susunod, ako naman nanalo. Sagot ni Rayhart habang yakap ang teddy bear. Napangiti si Kim. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nag-enjoy si Rayhart sa mga simpleng bagay. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan, biglang may lumapit sa kanilang isang grupo ng mga kabataan. Ate Kim, ikaw ba yan? Yung senior namin sa fast food nun? Tanong ng isang lalaki. Uy, kayo pala yan. Kumusta ang trabaho? Sagot ni Kim. Eto, mahirap pa rin po. Wala na po kasing pinakamagaling naming crew eh. Balita namin, madam ka na raw. Nako, hindi naman. Ito nga pala ang asawa ko, si Rayhart. Pakilala ni Kim. Nagulat ang mga kabataan na makita ang matipunong lalaki na katabi ni Kim. Yumukod sila bilang tanda ng paggalang. Pag-alis sa mga ito, tumingin si Rayhart kay Kim. Sabi nila, ikaw ang pinakamagaling nilang crew. Totoo ba yun? Siguro. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko na maayos. Ayoko kasi na may nagagalit na customer. Sagot ni Kim. I admire your dedication, Kim. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang ginagawa mo nang may ngiti sa mga labi. Seryosong sabi ni Rayhart. Napayuko si Kim dahil sa papuri ni Rayhart. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na sa isang simpleng date sa perya ay magagawa nilang maging komportable sa isa't isa. Nang makasakay sila sa sasakyan, hindi agad pinaandar ni Rayhart ang makina. Tumingin siya kay Kim at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na panyo ito. May dumi ang pisngi mo. Pawis na pawis ka na. Sabi ni Rayhart habang dahan-dahang pinupunasan ang mukha ni Kim. Nanigas si Kim sa kanyang upuan. Ang haplos si Rayhart ay napakalambot.
Wala itong halong pilit o galit. Tumingin sila sa isa't isa na matagal. Sa pagkakataong yun, parang tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Salamat, Rayhart. Wala yun. Let's go home. Baka hinahanap na tayo nila mami. Sa biyahe pa uwi, hindi na sila nag-uusap pero magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng gearship na sasakyan. Hindi ito binibitawan ni Rayhart at hindi rin ito binabawi ni Kim. Ang dating romantik na relasyon ay unti-unti nang nagbabago. Ang bawat asaran at bawat sulyap ay may kalakip na ngayong kakaibang kahulugan. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Doña Marina na may nakakalokong ngiti. Oh, mukhang nag-enjoy ang dalawa. Bakit may dala kayong teddy bear? Wala ito ma'am. Napanalunan ito ni Kim sa perya. Matutulog na ako. Good night. Mabilis na umakyat si Rayhart sa kanyang kwarto. Pero bago siya pumasok, lumingon muna siya kay Kim at kumindat. Halos matunaw si Kim sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ng gabi sa perya, tila may nagbago sa ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi na kasing talas ang dati ang boses si Rayhart kapag tinatawag niya si Kim. Mas madalas na rin silang nakikitang magkasama sa garden o sa library. Kahit si Gwyneth ay napapansin ang unti-unting paglapit ng dalawa sa isa't isa. Isang umaga, abala si Rayhart sa kanyang study room nang pumasok si Kim dalang merienda. Imbes na umalis agad, naupo si Kim sa tapat ng kanyang asawa at pinanood ito sa pagtatrabaho. Bakit ganyan ka makatingin? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman. Iniisip ko lang kung hindi ka ba napapagod sa lahat ng mga linyang yan sa papel. Mukhang sumasakit ang ulo ko kapag tinitignan ko mga drawing mo. Architectural plans to, Kim. Hindi ito basta drawing lang. Bawat linya may katumbas sa sukat at materyales. Sabi ko nga. Pero alam mo, kung lalagyan mo ng maliit na playground ng bandang likod nitong building, siguradong mas maraming pamilyang bibili niyan. Napatigil si Rayhart at tinignan ng kanyang blueprint. Muli siyang tumingin kay Kim na tila ngayon lang nakakita ng isang treasure. Hindi ko naisip yun. Masyado ako nakatutok sa aesthetics ng building. May point ka, Kim. Ang mga pamilya ay lagi naghahanap ng lugar para sa mga bata. Siyempre, nung nasa fast food ako, nakikita ko ng mga bata nagdidikta kung saan kakain ng buong pamilya. Kapag masaya ang bata, masaya rin ang magulang. Halika rito, turuan kita kung paano magbasa ng scale. Lumapit si Kim kay Rayhart. Sa sobrang lapit nila, ay nararamdaman ni Kim ang init ang braso ni Rayhart na nakadikit sa kanyang balikat. Hindi siya makapag-focus sa sinasabi ng lalaki dahil ang bango-bango nito. Kim, nakikinig ka ba? Oo. Sabi mo itong maliit na guhit ay katumbas ng 1 metro? Mali. Sabi ko ang bawat centimeter sa ruler ay katumbas sa 1 metro sa actual. Parang pag-ibig lang yan, Kim. Kahit maliit ang simula, lumalaki rin kapag inalagaan. Nagkatinginan ng dalawa. Mabilis na iniwas ni Kim ang kanyang tingin dahil ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng napakaikling dress at matutulis na heels. Ito si Stacy, ang anak ng business partner ni Don Gilberto. Rayhart, darling, I didn't know you were busy with whoever this is. Stacy, anong ginagawa mo rito? I just wanted to check on you. Dad mentioned you're working on the new project. At sino naman tong maid mo? Bakit hinahawakan niyang blueprints mo? Nanigas si Kim sa kanyang kinatatayuan. Ang salitang maid ay tumagos sa kanyang pandinig. Naaalala niya muli ang pakiramdam ng nilalait siya sa fast food restaurant. Pero bago pa siya makasagot, tumayo si Rayhart at hinawakan ng kamay ni Kim. Stacy, hindi siya maid. Siya si Kim, ang asawa ko. At ang blueprints na sinasabi mo, siya nagbigay ng idea para sa playground na magpapaganda ng project na to. Asawa? You're kidding, right? Since when did you get married, Rayhart? At sa ganitong klase ng babae pa? Sa tingin ko, wala kang karapatang questionin ang pinili ko. Kung wala ka na sasabing maganda, pakiusap, lumabas ka na. We are working. Galit na lumabas si Stacy ng silid. Naiwan nakatayo si Kim habang hawak pa rin ni Rayhart ang kanyang kamay. Unti-unting binitawan ni Rayhart ang kamay ni Kim
pero nanatili itong nakatayo sa harap ng dalaga. Bakit mo naman ginawa yon? Baka magalit ang partner ng papa mo. Wala akong pakialam kung magalit sila. Walang pwedeng lumait sa'yo sa harap ko, Kim. Kahit sino pa sila. Salamat, Rehart. Akala ko mahihiya ka dahil galing lang ako sa mahirap. Sa tingin mo ba, pipiliin kita kung wala akong nakitang espesyal sa'yo? Hindi ako tumitingin sa kung ano meron ka. Tumitingin ako sa kung ano laman ng puso mo. Dahil sa nangyari, mas lalo naging vocal si Rehart sa kanyang nararamdaman. Nang gabing yon, habang naghahanda si Kim para matulog, may narinig siyang kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, nandoon si Rehart na may dalang baso ng gatas. Para sa'yo ha. Sabi ni Mami na hihirapan ka raw makatulog nitong mga nakaraang gabi. Salamat. Bakit ba bigla kang bumait sa akin? Nakakapanibago tuloy. Bawal na bang maging mabait sa sariling asawa? At saka gusto ko lang bumawi sa lahat ng pagsusungit ko noong una. Mabuti naman at alam mo na masungit ka. Akala ko, habit mo na talaga yon. Sa ibang tao lang ako ganun. Pero sa'yo, sinusubukan ko magbago. Naupo si Rehart sa gilid ng kama ni Kim. Tinitigan niyang dalaga na matagal. Walang halong pilit. Kinuha niyang kamay ni Kim at hinalikan ito na marahan. Kim, alam kong mabilis ang lahat. Alam kong nagsimula tayo sa isang setup. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako nagsisisi na ikaw naging asawa ko. Rehart, baka naman nadadala ka lang ng emosyon dahil nailigtas mo ko noon. Hindi mo kailangan gawin to. Hindi ito awa, Kim. Ito ay paghanga. At baka, higit pa doon. Ay, matulog ka na. Marami pa tayong gagawin bukas. Umalis si Rehart sa silid ni Kim na may ngiti sa kanyang mga labi. Naiwan si Kim na tulala at hindi malaman kung paano papakalmahin ang kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuguho. Kinaumagahan, nagising si Kim sa amoy na masarap na luto. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya si Rehart na naka-apron at nagluluto ng pancakes. Isang eksena na hindi niya kailanman inasahan na makikita sa asawa. Wow, nagluluto ka rin pala. Akala ko puro utos lang alam mo. Marami kang hindi pa alam tungkol sa akin. Tikman mo to. Special recipe ko to. Tinikman ni Kim ang pancake at talagang napakasarap nito. Habang kumakain, nag-uusap sila tungkol sa mga pangarap nila sa buhay. Dito nalaman ni Kim na pangarap din ni Rehart na makapagtayo ng mga low-cost housing para sa mga nangangailangan. Ang ganda naman ng pangarap mo. Sana matulungan kita dyan balang araw. Matutulungan mo ko. Magsimula tayo sa pagpapatakbo ng buhay natin na magkasama. Payag ka ba? Ngumiti si Kim at tumango. Sa pagkakataong yon, alam na niya ang online wedding na akala niya'y kamalasan ay siya palang pinakamalaking swerte sa kanyang buhay. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo nagiging maayos ang samahan ni Kim at Rehart sa loob ng mansyon. Hindi na sila parang mga estranghero na nagkakahiyaan sa bawat galaw. Ngayon ay mayroon na silang mga gawaing paboritong ulit-uliting gawin na magkasama. Isang hapon, naisipan ni Kim na mag-ayos ng mga lumang libro sa library ni Rehart dahil nakita niyang medyo magulo na mga ito. Paakyat si Kim sa isang hagdan para maabot ang mga libro sa pinakataas na shelf. Muntik na siya madulas. Sakto namang pumasok si Rehart sa silid at nakita ang panganib na kinaroroonan ng kanyang asawa. Kim, mag-ingat ka naman. Bakit ba kailangan mong umakyat dyan na mag-isa? Gusto ko lang namang ayusin tong mga libro mo. Ang dumi na kase't hindi na naka-alphabetical order. Sagot ni Kim habang pilit na inaabot ang isang makapal na libro. Bumaba ka na dyan. Ako nang kukuha niyan para sa'yo. Masyado ka maliit para sa shelf na yan. Biro ni Rehart habang lumalapit sa hagdan. Ano maliit? Kasalanan ko ba kung sadyang higante ang mga gumagawa ng shelf na to? At saka kaya ko to no? Pilit pa ring inabot ni Kim ang libro pero biglang nawalan siya ng balanse at napasigaw. Mabilis na gumalaw si Rehart para saluhin siya. Sa pagkakataong ito, hindi sila bumagsak sa sahig. Nasalo siya ni Rehart na maayos. Ang mukha ni Kim ay nakabaon sa leeg na lalaki. Ramdam ni Kim ang init ang hininga ni Rehart sa kanyang balat.
Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang segundo. Walang gustong gumalaw. Walang gustong bumitaw. Ang bango ni Richard ay tila nakakalasing para kay Kim. Dahan-dahang ibinaba ni Richard si Kim pero hindi niya muna binitiwan ang baywang ng dalaga. Sabi ko sa'yo, huwag matigas ang ulo. Paano kung wala ako rito para saluhin ka? Salamat. Akala ko talaga'y matutuluyan na ako. Pero teka, bakit parang ayaw mo pa akong bitawan? Sinisiguro ko lang na hindi ka na naman matutumba. At saka hindi naman masamang hawakan ng sarili kong asawa, di ba? Ngumiti si Richard na nakakaloko. Namula ng husto si Kim at agad na kumala sa yakap na lalaki. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng kanyang damit para lang hindi makita ni Richard ang kanyang pagkapahiya. Kinabukasan, may mahalagang dinaluhang pagtitipon ang pamilya ni na Richard. Isang charity gala ito kung saan kailangan magmukhang kagalang-galang ang lahat. Nasa loob sila ng kanilang kwarto at tagahanda. Nahihirapan si Richard sa kanyang necktie kaya lumapit si Kim para tumulong. Halika rito, mukhang sasakalin na ng sarili mong necktie sa ginagawa mo. Hayaan mong ako nang gumawa niyan, sabi ni Kim. Marunong ka bang mag-tie nito? Akala ko may mga burger lang alam mong balutin. Asar ni Richard. Huwag mo akong minamaliit na. Nung high school ako ang lagi nag-aayos ng ng mga kaibigan ko. Yumuko ka na ng kaunti, hindi ko maabot. Utos ni Kim. Yumuko si Richard hanggang sa magkapantay ng kanilang mga mukha. Tinititigan ni Richard ang bawat galaw ng mga kamay ni Kim. Nararamdaman ni Kim na sinusuri na lalaki ang kanyang mukha, kaya lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kim, alam mo bang napakaganda mo kapag seryoso ka? Hindi ko akalain ng babae nakita ko sa parking lot noon ay magiging ganito kaganda sa harap ko ngayon. Seryosong sabi ni Richard. Pag mo nga akong bulahin, alam ko namang amoy mantika pa rin ang sa paningin mo. Eto, ayos na, gwapo ka na. Sagot ni Kim habang tinatapos ang buhol ng tahe. Hindi ako nagbibiro at hindi ka naging amoy mantika sa akin. Simula nung gabing dinala kita sa ospital, naging iba ng tingin ko sa'yo. Pag-amin ni Richard, napatigil si Kim. Tumingin siya sa mga mata ni Richard at nakita niyang katapatan doon. Wala nang kayabangan na nakita niya nung una sila magkita. May kakaibang kislap na sa mga mata ng kanyang asawa na hindi niya maipaliwanag. Pagdating nila sa gala, hindi binitawan ni Richard ang kamay ni Kim. Ipinakilala niya ito sa lahat ng kanyang mga kakilala bilang kanyang pinakamamahal na asawa. Maraming humahanga sa ganda ni Kim at ramdam niyang proteksyon ni Richard sa tuwing may mga lalaking lumalapit sa kanya. Gabi na makauwi sila sa mansyon. Dahil sa pagod, nagpasya silang manood muna ng pelikula sa home theater room para mag-relax. Naupo sila sa malambot na couch. Dahil sa antok, hindi napansin ni Kim na unti-unti nang bumabagsak ang kanyang ulo sa balikat ni Richard. Sa halip na gisingin siya, dahan-dahang inayos si Richard ang posisyon ni Kim para mas maging komportable ito. Inakbayan niya ang dalaga at hinalikan ng tuktok ng ulo nito. Sana, ganito na lang tayo palagi. Walang gulo, walang kompetisyon, at walang mga kasinungalingan. Bulong ni Richard sa kanyang sarili habang pinapanood ang natutulog na asawa. Naramdaman ni Kim ang init ng yakap ni Richard kahit sa gitna ng kanyang pagtulog. Nakaramdam siya ng seguridad na hindi niya naramdaman noon sa kanyang buhay. Ang dating online setup na nagsimula sa isang pagkakamali ay nagiging isang totoong kwento ng pag-ibig. Sa mga sumunod na oras, nanatili silang ganoon hanggang sa magising si Kim. Nagulat siya na makitang nakayakap na pala siya kay Richard na mahigpit. Ay, sorry, nakatulog pala ako sa'yo. Kanina pa ba tayo dito? Ayos lang. Masarap ka namang maging unan. Kang mag-alala, hindi naman ako nangangalay. Sagot ni Richard habang nakangiti. Ay, nakakahiya talaga. Salamat sa pagtitiyaga sa akin ni Richard sabi ni Kim. Kahit habang buhay pa ako magtiyaga sa'yo, gagawin ko. Basta, ikaw ang kasama ko. Hirit ni Richard. Nagtawanan ang dalawa. Kahit simple lang ang mga nangyayari, ramdam nila na mas lumalalim na ang kanilang koneksyon.
Ang pag-ibig na nabuo sa pagitan ni Kim at Reinhardt ay papunta na sa isang direksyon na pareho nilang hindi inaasahan pero pareho nilang gustong puntahan. Isang linggo na lumipas mula nung charity gala, mas naging malapit na ang dalawa. Hindi na rin sila nagkakahiyaan sa mga simpleng haplos o hawak sa kamay. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga papeles sa study room, napansin ni Kim ang isang maliit na box sa ibabaw ng table ni Reinhardt. Para saan tong box na to? Parang pamilyar sa akin. Buksan mo, baka maalala mo kung kailan mo huling nakita yan. Binuksan ni Kim ang box. Nakita niya isang maliit na ipit sa buhok na may disenyong bulaklak. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang ipit na nawala sa kanya nung araw na nahimatay siya sa parking lot. Nasa iyo to? Paano napunta to sa'yo? Nahulog yan sa loob ng sasakyan ko nung araw na dinala kita sa ospital. Tinago ko yan dahil bala ko talagang ibalik sa'yo. Pero hindi ko na itanong ang pangalan mo nun. Napaupo si Kim sa tapat ni Reinhardt. Hindi siya makapaniwala na ang tadhana ay ganito kalupit at kaganda sa kanya. Ang lalaking matagal na niyang gustong pasalamatan ay ang lalaking kasama na niya sa iisang bubong. Nung unang araw pa lang nating nakita rito sa mansyon, bakit sinubukan mong iwasan ako kahit alam mong ako yung niligtas mo? Dahil gusto kong makita kung sino ka talaga. Gusto kong malaman kung ang babaeng nasa chat ay kapareho ng babaeng dinala ko sa ospital. At masagulat ako dahil mas gusto kong babaeng kasama ko ngayon kaysa sa kung sino mang kachat na nirekomenda ng mga tauhan ko. Pero Reinhardt, marami akong hindi nasabi sa'yo. Yung mga chat na yon, hindi talaga akong gumawa nun. Alam ko na yon, Kim. Halata naman sa mga kilos mo na hindi mo alam ang mga pinag-uusapan sa chat. Pero hindi na yun mahalaga sa akin ngayon. Lumapit si Reinhardt kay Kim. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng dalaga at tinitigan ito ng diretsyo sa mga mata. Walang halong biro ang kanyang mukha. May aaminin pa ako sa'yo. Nung dinala kita sa ospital, abang nasa loob tayo ng sasakyan, hindi mo ako binitawan. Nakayakap ka sa akin na mahigpit habang tulog ka. Ay, nakakahiya. Bakit mo pa kailangan sabihin yan? Dahil doon ako una nahulog sa'yo. Ramdam ko ang pagod mo, pero ramdam ko rin ang tiwala mo kahit hindi mo ako kilala. At doon din nangyari ang unang halik natin. Anong unang halik? Wala akong matandaan na hinalikan kita. Dahil hindi mo naman talaga ako hinalikan. Abang inaayos kita sa higaan sa ospital, aksidenteng dumampi ang labi ko sa'yo dahil bigla akong gumalaw. Para sa akin, yun ang simula ng lahat. Natawa si Kim habang may kasamang kilig. Ang kanyang puso ay tila tumatalon sa saya. Pakiramdam niya ay isa siyang bida sa isang pelikula na may masayang ending. Napakapilyo mo rin pala. Akala ko seryoso ka lang palagi sa trabaho. Tao lang din naman ako, Kim. At ikaw ang nagparamdam sa akin na may buhay pa pala sa labas ng opisina. Salamat, Reinhardt. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan nun. At salamat dahil tinanggap mo pa rin ako kahit ganito lang ako. Huwag mo sabihin ganito lang ako. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ngayon. At hindi ko hayaang mawala ka pa. Tumayo sila at lumabas sa balcony ng study room. Tanaw nilang malawak na bakura ng mansyon. Ang paligid ay tahimik at payapa. Walang ingay ng mga sasakyan. Tanging ang tibok lang ng kanilang mga puso naririnig. Reinhardt, paano kung malaman nila mami mo na hindi talaga akong kachat nila? Baka bawiin nila ang lahat ng to. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko sila. At saka masaya sila dahil nakikita nila masaya ako. Yun lang naman ang gusto nila. Sana nga. Gusto ko rin humingi ng tawad sa kanila sa tamang panahon. Gagawin natin yun na magkasama. Sa ngayon, gusto ko lang ay mag-enjoy tayo sa oras na to. Dahan-dahang inakbayan ni Reinhardt si Kim. Sinandal ni Kim ang kanyang ulo sa balikat na lalaki. Ramdam niyang kaligtasan sa piling nito. Ang lahat ng hirap sa fast food, ang palalait ng kanyang manager, at ang problema sa pera ay parang naglaho na lahat. Ang sarap pala ng pakiramdam na may nagpoprotekta sa'yo. Habang buhay kitang poprotektahan, Kim. Pangako ko yan sa'yo. Kahit na makulit ako at matigas ang ulo, Lalo na kung makulit ka at matigas ang ulo. Mas exciting ang buhay kapag kasama kita.
Nagkatingin na ng dalawa at muling nanggitian. Ang pag-ibig na umusbong na nagsimula sa isang parking lot ay nagpatuloy sa isang online wedding ay nasa peak na ng kanilang pagmamahalan. Kim, may tatanong ako sa'yo. Handa ka na bang magpakasal sa akin sa simbahan? Yung totoong kasal na. Kung sa lahat ay makakakita sa atin. Seryoso ka ba? Seryosong seryoso. Gusto kong panindigan ng lahat ng ito sa harap ng Diyos at ng mga tao. Gusto kong maging official ang lahat. Oo, Richard. Payag ako. Gusto ko rin makasama ka habang buhay. Hinalikan ni Richard si Kim sa noo. Katulad ang ginawa niya nung unang gabi sa ospital. Pero sa pagkakataong ito, gising na si Kim at ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang asawa. Napakabilis ang panahon at dumating na ang araw ng pinakahihintay na lahat. Hindi na ito isang simpleng online wedding na harap lang ng laptop. Ito na ang totoong pagdiriwang ng pag-ibig ni Kim at Richard sa harap ng altar. Ang buong mansyon ay abala sa mga paghahanda para sa grandiosong kasal. Sa loob ng kanyang silid, nakatingin si Kim sa kanyang refleksyon sa malaking salamin. Nakasuot siya ng isang napakagandang white gown na puno ng mga kumikinang na beads. Hindi niya akalain na ang dating crew sa fast food ay magmumukhang prinsesa sa araw na ito. Pumasok ang kanyang nanay na si Gwyneth na maluha-luha ang mga mata. Anak, napakaganda mo. Kung nakikita ka lang ng tatay mo ngayon, siguradong abot langit ang pride niya sa'yo. Nay, salamat. Pero bago tayo pumunta sa simbahan, may kailangan muna tayong gawin. Hindi ko kayang humarap sa altar na may dalang sikreto. Ano na naman drama yan, Kim? Malilate na tayo sa simbahan. Nay, sasabihin na natin ang totoo kina Don Gilberto. Sasabihin natin na ikaw yung nag-chat sa kanila noon at hindi ako. Bumukas ang pinto at pumasok sina Doña Marina at Don Gilberto. Nakangiti sila na malawak habang tinititigan si Kim. Eto ng ating napakagandang bride. Handa na ba ang lahat? Madam Marina, Don Gilberto, may kailangan po kaming aminin sa inyo. Tungkol po ito sa mga chat noon sa dating app. Ano yun, Iha? Mukhang seryoso ka yata. Ang totoo po niyan, hindi po akong sumasagot sa mga chat na yon. Ang nanay ko po ang nagpanggap na ako para magustuhan niyo ko para kay Richard. Patawad po kung niloko namin kayo. Nabalot ang katahimikan ng silid. Yumuko si Kim habang si Gwyneth naman ay hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Biglang tumawa na mahina si Doña Marina at hinawakan ng kamay ni Kim. Iha, sa tingin mo ba hindi namin alam yon? Ang mga tauhan namin ay eksperto. Alam naming hindi ikaw nasa likod ng mga mensaheng yon, base sa pattern ng pananalita. Po, alam niyo po pero bakit tinuloy niyo pa rin po ang kasala? Dahil nakita namin ang totoong ikaw mula nang dumating kayo sa mansyon. Nakita namin ang pagsisikap mo at ang pagmamahal mo sa nanay mo sa kabila ng kanyang mga kalokohan. Iyon ang hinahanap naming ugali para sa aming anak. At tignan mo naman ngayon, mahal na mahal yung isa't isa. Iyon naman ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya wag mo nang isipin yon. Tara na sa simbahan. Gumaan ang loob ni Kim sa narinig. Wala na siyang dinadalang bigat sa kanyang puso. Pagdating sa simbahan, punong-puno ang loob ng mga bulaklak at mga bisita. Nakatayo si Richard sa dulo ng aisle, nakasuot ng isang formal na itim na tuxedo. Nang bumukas ang pinto at lumakad si Kim, hindi napigilan ni Richard na mapangiti na malawak. Nang makarating si Kim sa harap, kinuha ni Richard ang kanyang kamay. Ang bawat salita ng pari ay tumatagos sa kanilang mga puso. Dumating na ang oras para sa kanilang mga vows. Kim, nung una kitang makita sa parking lot, akala ko isa ka lang ordinaryong babae na nangangailangan ng tulong. Pero habang tumatagal, na-realize ko na ikaw palang kailangan ko para makumpleto ang buhay ko. Salamat sa pagtsitsiga sa pagsusungit ko. Pangako, simula ngayon, ako naman na magsisilbi sa'yo. Mahal na mahal kita. Richard, alam mo namang hindi ako sanay sa ganitong kasweet na usapan. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamagandang pagkakamali na nangyari sa buhay ko. Mula sa fast food hanggang sa mansyon, ikaw ang naging kakampi ko. Pangako, hindi kita iiwan.
Kahit gaano ka pa kasungit, mahal din kita. Matapos ang seremonya, nagpalitan sila ng singsing. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Dahan-dahang itinaas ni Rehart ang veil ni Kim at hinalikan ito na matamis. Ang palakpakan ng mga tao ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Paglabas sila, sinalubong sila ng mga petals at masasayang bati. Pumuntan lahat sa reception sa isang mamahaling garden. Masayan lahat, lalo na si Gwyneth na panay ang picture para sa kanyang social media. Habang nagkakasiyahan, lumayo ng kaunti ang mag-asawa para mapag-isa. Rehart, nananaginip ba ako? Parang hindi pa rin ako makapaniwala na asawa na talaga kita sa harap ng maraming tao. Gising ka, Kim. At asawa mo na talaga ako. Handa ka na ba sa bagong chapter ng buhay natin? Basta ba walang online dating app na kasama, handang-handa na ako. Huwag ka mag-alala. Ang tanging app na gagamitin natin ngayon ay ang camera para sa ating mga memories. At baka kailangan din nating mag-check ng mga gamit para sa ating baby sa hinaharap. Baby agad, wala pa nga tayong honeymoon. Di simulan na natin ngayon. Tara na! Nagtawanan ang dalawa habang naglalakad pabalik sa mga bisita. Ang kuwento ni Kim at Rehart ay isang patunay na kahit gaano kagulong simula, kung tadhana ng kumilos, gagawa't gagawa ito ng paraan para sa isang happy ending. Ang dating crew sa fast food ay nahanap ang kanyang tunay na kaligayahan sa piling na lalaking akala niya ay isang matanda online. Pero ang kanyang destiny pala sa totoong buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!